Good morning guys! Today ay may pupuntahan tayo. And sobrang nagulat ako kagabi, mangyak-ngyak ako sa nangyari. Kaya sobrang excited akong i-share to sa inyo guys. So ayun, ganito nangyari no. Bali, nagtira ako sa sweldo ko nung nakaraan ng katapusan ng 2,000 na pang-pa-check up. Pero ang sinabi ko sa amo ko, yung ngipin ko. Pero totoo naman yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Mali yung tubo ng wisdom ko dito sa vlog. So, ayun yung nasabi ko kay amo, hindi yung scoliosis ko. So, ang nasabi ko yung ngipin ko. So, after that, nagtira ako ng sweldo. Sabi niya, bakit ang laki ngayon ng tinira mong sweldo? So, sabi ko sa kanya, magpapa-check up kasi ako ng ngipin, gawa ng masakit, gawa ng mali yung tubo ng wisdom tooth ko. Tapos, ayun, sabi niya, may insurance ka naman, baka pwede pa natin gamitin. So, in-appointment nila ako. And then, nagtanong sila kung magkano, sabi 3,000. Hong Kong dollar ito guys Tapos, sabi ko, wala, ang mahal pala, sabi kong ganun. Bale, magagastos ko talagang pera ko 2,000, tapos yung 1,000 sa insurance, kasi 1,000 lang ang insurance namin sa ngipin every year. So, ngayon, nagulat ako, kasi ngayon na ako pupunta ng dentist, inabutan nila ako guys ng pera. Tingnan nyo naman kung gaano kadami. Magkano yan? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 guys. Tipo 500 oh. First time makakawak ng ganitong pera kadami. Nasa ano to sa Pilipinas, baka 36,000 pesos ganun. So ayun, pang paano lang yun pang pabunot lang ng wisdom tooth, ganun kamahal. Kasi may x-ray pa yan, tapos yung check-up, iba pa yung bayad. So, syempre, kailangan natin ng resibo. Saka natin ito ibibigay kay amo, yung sukli. Hindi naman to lahat sa akin. So, ayun, binigyan lang ako pang, in case daw na kulangin yung pera ko, gamitin ko daw to. Kung kulang pa daw, saka ko gamitin yung pera ko. So, ayun, in-appointment nila ako ngayon. Nakakatuwa. Nagulat ako kasi alam nyo naman kung gaano kakuripot ang amo ko. Alam nyo naman yan, kinabento ko naman yan sa inyo. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Sabi ko, hala, tinanong ko pa, sabi ko, kakaltasin ba to sa sweldo ko? Sabi niya, hindi, sabi niya. Tapos ko, ang laki naman. Tapos sabi niya, obligasyon ko yan kasi ako yung employer mo. Wow naman, nagugulat ako sa mga salitaan ni amo ngayon Parang sabi ko, talaga ba? Ikaw ba talaga to? Parang nagugulat talaga ako. Parang may kakaiba, may something. Ano kayang something kay amo ang nangyayari? Bali, wala sila ngayon guys, kaya ngayon nila ako in-appointment. Pero nung ano ko pa sinabi, nung katapusan ko pa sinabi, ngayon nila ako na appointment kasi ngayon sila aalis. Tsaka para makapagpahinga ako. Siyempre, bubunutan tayo ng ngipin. So, baka siyempre masakit yan. So, sabi nila, wala kami dito sa kanilang magpabunot para hindi ka kailangan magtrabaho. Kasi siyempre, kahit nagpabunot ka, need mo pa rin magtrabaho. Ganon dito. Nakakahiya naman na umilata ka lang dyan. Buti na lang kung day off mo, diba? So, ayun, naglagay lang ako ng sunscreen dahil lalabas tayo. Baka ako'y malate, 11:30 ang appointment ko guys. So, naglinis pa kasi ako. Nakaalis na sila, 2 araw silang wala dahil nag-travel ng China. Hindi na nga ako sinama dahil kailangan ng visa sa China. So, ayun guys, tara samahan niyo ako. Sana makapag-vlog tayo doon ng kahit konti sa pupuntahan natin sa pagpapabunot ng ngipin. Sobrang thank you Lord. Grabe. Alam niyo bago to, baka malate na ako. Doon na tayo magkwentuhan sa daan. Sige na. Lapit na tayo sa MTR station. Dito tayo mapasok. And then, sakay tayo papunta ng Chunma Line. Tapos ay Mongkok. Ayan. Longpeng Station. So, ayun na nga, kwento ko sa inyo, no? Ang nangyari. Ko ba? Hindi ko talaga mag-gets yung amo ko kung bakit nagbigay, no? So, ito na lang yung naisip ko lang para ma-connect lang dun sa binigay ni amo. Yung bago ako binigyan ni amo, meron akong friend na nakakasama pag day off. Pag pauwi lang, nagkikita kami. Sabay kami umuwi. Tapos, ayun nga, sabi ko, dinner tayo. Sabi niya, nag-dinner na siya. Nag-dinner na daw siya. Tapos, nung naman, sabi niya, hindi daw siya kumakain ng dinner. So, iniisip ko, siguro wala tong pera. Baka, wala na siyang pera. Tapos, ayun nga, nung bumili ako ng pang-dinner ko, sabi niya, mag-take out ka na lang. So, nag-take out na lang ako ng dinner. Tapos, nung pauwi na, nagbayad na ako, sabi ko, binigyan ko $50 guys. Sabi ko, ayan, sa'yo na yan. Kasi, tawag dito, share your blessing. Kasi may nagbigay din sa akin ng tip nung araw na yun, day off ko. Kasi nga, may na-promote ako guys na parang SIM card dito sa Hong Kong. Hindi ko na naisama sa vlog ko yun. PNM nila ako nung day off ko na magpunta ako sa kanila sa office nila para i-promote ko yung
sa Facebook yung kanilang SIM card. Tapos yun, may tip ako doon. And then, sabi ko, ayan, binigyan ko siyang $50. Sabi niya, oh, ang bait mo naman. Ko, okay lang yan, share your blessing. Sabi ko ganon. Tapos, after ko lang bigyan yun, hindi ko na hinayaan ko na. Sabi ko, gusto ko lang talaga siyang bigyan, kumbaga. Wala naman akong ibang nasa isip. Gusto ko lang siyang tulungan. Nasa isip ko na talaga. Kasi po, share ko rin nga to kay ganitong ganyan. Tapos, after 2 days, ayun, binigyan ako ni amo ng 5,000. So, yung $50 ko naging 5,000. Yun yung nasa isip ko lang, wala lang. So, nandito na tayo. Antayin ko lang yung ating train. 7 minutes pa. Ayan siya guys. Makikita mo dyan kung ilang bago dumating yung train. 5 minutes na lang. Bukay siya. Tapos baba tayo ng red line. Yan, Mayfu. Tapos mag-interchange tayo. Lilipat tayo ng ibang train. Pagbaba natin ng Mayfu. Ang layo pa naman doon ng lakarin. Diyos ko, makakailang ibaba ka na elevator. Kakaiba, no? Nasa ilalim yung train. Grabe, gulat ko dito noon. Sabi ko, hala, bakit ganun? Nakailang baba na ako. Mga 3 beses kang bababa sa ilalim. Tapos yun, makikita mo na yung train. Dito na tayo guys. Papunta ng Chun 1 line. Ayun siya. Chun 1. Yung red line is Chun 1. Tapos meron din papunta Central. So, bababa lang tayo ng Mongkok. Ito yung ayaw ko kasi ang haba ng lakad dito. Mas maganda pa minsan kung may bus eh. Kaysa magti-train ka. Pero mas mura-mura naman kapag bus. Kaso nga lang hindi ko alam. Ito yung tinuro ng amo ko. Binigyan niya lang ako ng direction paano pumunta. So, sinundan ko lang. Hindi nila sinabi ha. Nag-send lang sila ng location. Ako na bahala kung paano ako pupunta doon. Diba? Galing. Exit na pala to. Doon tayo sa kabila. Kasi doon pa exit siya eh. Ay dito maglilipat tayo ng train. Ganon. Organize na organize. Ano? Kaso nga lang, ang sakit ng hita ko. Grabe. Grabe yung nangyari sa akin ng day off guys. Grabe malala. Kala ko katapusan ko na. Char. Ayan, magsisimula na tayong bumaba. Ang sakit-sakit talaga ng hita ko. Grabe, kaya dahan-dahan lang. Ang nangyari kasi ganito, no? Pumunta ako sa isang plaza, parang building. Olympia Plaza yung tawag sa mall, sa may Fortress Hill dito sa Hong Kong guys, sa Fortress Hill Station. Ngayon, gusto ko kasing manood ng pageant ng isang vlogger, Miss LBC. So, kasali nga siya. Gusto ko nga kahit paano suportahan. Alas 4 na yun ng hapon, talagang pumunta pa ako ulit doon para nga kahit paano makapanood. Kala ko naman, parang outdoor siya. Yun pala, nasa loob pala siya ng building, maliit na space lang. Ngayon, sabi nung guard, pagkarinig ko, 24 floor. Tapos tinuro niya pa sa akin yung elevator. Ako lang mag-isa doon. Tapos sabi ko, hala, bakit ganito? Di, pumindot naman ako nung 25 ang napindot ko, walang 24. Pero ang pagkarinig ko talaga 24. Wala palang 24 guys dun sa elevator. So pinindot ko muna 23. Tapos pagtingin ko sa 23, ba't walang katao-tao dito? Balik na naman ako elevator, pindot ko naman yung 25. Tapos noon, pumunta naman ako ng 25, yun na, doon na ako na-block guys. Lumabas ako dun sa may 2 pintuan, yung isa papunta dun sa mga marami pang door na sobrang dilim. So sabi ko, hindi yun dito kasi walang maingay. Bumalik ako, dun ako sa kabilang door. Yung pala, yung pinasukan ko na yun, exit pala yun guys. Hindi ka makakabalik sa loob. Kasi yung doorknob niya sa may elevator lang. Pag nakapasok ka na sa pintuan, wala nang doorknob doon. Hindi mo na mabubuksan yung pintuan. Kasi exit siya, parang fire exit. Ba't ganun ang exit dito? Grabe. Ang takot ko talaga nang alam nyo, nasa 25 floor ako nilakad ko yung sa fire exit na yun, yung stair na yun, pababa ng ground floor. Simula 25 floor. Tapos walang signal yung phone ko. Sabi ko, paano kaya to? Tawag na kaya ako ng emergency? Sabi ko, ganun. Inaabangan ko doon sa mga pintuan na may dumaan na tao nang pagbuksan nila ako. Pero wala talagang dumadaan na tao. Hala, nilakad ko talaga pababa. Grabe. Sobrang pagod ko talaga. Dito na tayo sa train na to muna. Ayan, dito ako bababa sa may green Mongkok. Ayan na yung train. Mongkok. Tapos exit D daw tayo. Hanapin natin ang exit D. Ang bagal ko maglakad dahil ang sakit-sakit talaga ng hita ko. Yung exit, Mongkok Station D3. Tapos, dito kayo sa may gilid niya. Right side, tapos pabalik, tatawid ng kalsada. Tapos hanapin lang yung, ano nga ba pangalan nun? Wait. Ito yung name ng tower, Argyle Center Phase 1. Tapos hanapin nyo lang dyan yung elevator papuntang 8th floor. We are here guys. Ayan. 8th floor. Hanapin mo lang dito sa 8th floor ng building na to. Yung nakita nyo kaninang photo. Tara, pasok na tayo. Bulaga! Ito na yung ngipin ko. Tingnan nyo yan. Sungki-sungki, di ba?
So, nagpe-prepare na tayo dyan. Maya-maya, tuturukan na nila ako ng anesthesia. Inaantay ko lang yung doktor. Grabe, nakakatakot. Ito na naman tayo, pero at least hindi na first time. Hindi na ako kinakabahan. Nung first time lang talaga, grabe kabado ako. Pero ito, hindi ko kasama amo ko. So, pwede tayo mag-video-video habang wala pa yung doktor. Tapos, ayan, naka-ready na yung mga gagamitin nila. Bali, naturukan na pala ako niya ng anesthesia, guys. Wala nang pakiramdam guys. Naturok na yung anesthesia. Papatanggal ko yung isang ngipin. Dalawa siyang tatanggalin pero isa lang muna ngayon. Ang bayad ay 1,400 yung bulo. Ayan, dito siya. Kasi kalahati na lang pala yung ngipin ko dito na wisdom kasi natanggal na yung ibang part. Kumbaga na bungi na siya. Pero nandiyan pa rin yung growth niya. So, ipapatanggal natin yung growth. Buti nga, hindi operahan. Bubunutin lang. Pauwi na tayo guys. Mag-aantay lang ako ng bus. Sa kabila dumating na yung kay 66. Dito naman sa kabila. Mag-aantay tayo. Grabe. Nabubulol ako magsalita. Gumagana pa rin yung anesthesia guys. Walang pakiramdam ng kabila kong pisngi. Kaya ganito ako magsalita. So dito yung pilo natin. Mainit kaya ayoko pang pumila yan. Nakapilo sila dyan. Dito ako sa loob ng Watson. Ayan. Ang tagal ng bus. Uwi na tayo. Mag-trabaho na. Pinapalinisan nila yung kwarto. Kahit bagong bunot ng ngipin. Hindi naman masakit, wala naman ako nararamdaman. Hindi na siya nadugo, okay naman. Hindi ganun kalalim siguro yung wisdom tooth. Kaya hindi siya na dugo maigi. Pero okay naman. Kumain pala ako ng lugaw, hindi na ako nakapag-vlog kanina. Gawa ng tawag dito, nung paalis na ako. Nandito na ako sa amin ulit. Isang bus na lang tapos bahay na. Pumunta lang ako muna ng school. Yung alaga ko, kumuha ako ng assignment, homework niya. Tapos, kasi hindi siya pumasok, diba nag-travel sila. Pumunta muna ako doon, kinuha ko, and then uwi na tayo. Mag-lanes naman ng bahay. Nagbilad ako ng mga kumot, tsaka comforter, mga sapin sa kama ng mga amo ko. Mamaya ilalabas ko naman yung mga unan.